Pero ang Pangulo, sa kabila ho niyan, mga kababayan ko, ay wala hong hinto, mga kababayan. Walang hinto sa pagtatrabaho. Dahil ang Pangulong Bongbong ay meron na naman ginawa kanina. Pasok! Agriculture. Eto, kita nyo, hindi alintana yung impeachment complaint na yan ni Pangulo dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang masama. Eto na, pasok! Pinaigting ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa mga farm to market road project. Ito ay ilang araw matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bantayan ang mga ginagawang proyekto ng gobyerno at matiyak na matatapos ito sa tamang oras. Kita nyo mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong kahit pa, mga kababayan alam nyo na meron hong mga nakarang araw, hindi magandang pakiramdam, ito pa rin siya, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Ganito po ang leader ng bansa dapat, hindi lang po salita, kundi talagang may gawa. At malalaman po natin yan. Bakit? Mga kababayan, ayan, kita nyo. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office, Undersecretary Attorney Claire Castro, na nais ng Pangulo na matiyak na nakasusunod sa wastong engineering standard ang paggawa sa mga proyektong ito. Kita nyo? Ang Pangulong Bongbong Marcos, walang kahinto-hinto sa pagtatrabaho. Si Sara Duterte, walang kahinto, mga kababayan, sa pangangampanya. Kita nyo, ang mga DDS, alam nyo, 10 kilong bigas lang ang katapat nila. Diba? Ganyan sila, mga kababayan ko. Kaya kahit sugurin tayo sa mga live natin ng mga DDS, okay lang ako. Dahil gustong-gusto ko talagang ipamulat na ang presyo nila ay 10 kilong bigas lang. Pero tayo, mga kababayan, sineserbisyuhan tayo ni Pangulong Bongbong nang hindi matatapatan ng kahit pa 1 truck na bigas yung kanyang ipamigay. Grabe, no? Ganyan ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Ibang klase. Oo, hindi katulad ni Sara. Namimigay ng 10 kilong bigas. Oo, pangsuhol sa mga tatanga-tanga. Diba? Putik na yan. Ang halaga ng mga DDS, 10 kilong bigas lang. Yak! Diba? Putik na yan binenta ang pagkatao sa halagang 10 kilo ng bigas. Kaya mga kababayan, yung mga DDS, minsan unawain nyo na lang. Oo, unawain nyo na lang kasi mga bobot tanga talaga sila Oo, palibasa mga tamad, walang mga hanap buhay kundi umaasa lang sa gobyerno. Ganon. Tignan nyo mga kababayan, mga yan, hindi yan may pakita yung mga mukha ng mga DDS. Bakit? Kasi, mga kababayan, nanlilimahid! Eto na. Mahigpitan niya ang bili ng Pangulo sa DA na tiyaking totoong mararamdaman ng mga magsasaka at mangingisda. Kita nyo mga kababayan, ang direktiba ng Pangulo ay tiyakin na mararamdaman ng mga magsasaka at mangingisda ang serbisyo ng gobyerno. Diba? Ang epekto ng mga proyektong ito pamamagitan ng mas mababang production cost. Kita nyo, galing talaga ng Pangulo. Yan ang Pangulo. Maraming iiwan sa atin ng mga mabubuting mga trabaho. Hindi katulad ni Digong, mga kababayan ko. Ang kaya lang gawin ni Digong mang-uto sa mga Pilipinong mga bobo. Biruin ninyo mga kababayan ko, biruin ninyo, sinabi na nga mga kababayan, na ang Rodrigo Duterte, ang sabi ni Sara noon, ano sabi ni Sara? Abay, paniwalang-paniwala sila. Abay, yung tatay nila na ginawa ng karton, sabi, hindi na makakilala, hindi na makapag-isip ng tama, siraulo na si Digong. Sabi ni Sara, di ba?
Sabi ni Sarah at saka ni Kitty, may paiyak-iyak pa nga eh. Di ba? Sabi, mga kababayan ko, hindi na makaalala. Eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Yan tingnan nyo. Yan Pobre mo. Ito. Nasaan na yun? Tingnan nyo mga kababayan ko, itsura. Tingnan nyo mga kababayan yung ni-renovate ang mukha. Ano sabi? Mga kababayan ko, pakinggan nyo. Anak ng dating Pangulong Duterte na malapit ng mategi sa The Hague. Na si Kitty Duterte na umiiyak nang lumabas sa ICC dahil hindi na umano nakakakilala ang kanilang ama. Ang mga DDS, sa mga ganyang mga sinasabi ng mga anak ni Duterte, paniwalang-paniwala sila. Umiiyak din nga yung mga yan eh. Nung sinuri, mga kababayan, ng mga ekspertong manggagamot dalubhasa, dyan po sa Europa, mga kababayan, matinong-matino pala si Digong. Tapos yung mga DDS, syempre, umiiyak pa yan, kawawa naman si Digong. Putik na yan. Tapos pag uwi ni Kitty, anong ginagawa? Party-party dito, party-party doon. Tuwang-tuwa mga kababayan ko. Ganun ka talaga uto-uto mga DDS. Oo. Palibasa, mga tatanga-tanga nga. Ano magagawa natin dyan? Di ba? Tatanga-tanga nga yung mga DDS eh. Hindi nila maintindihan mga kababayan na inuuto lang sila. O kita nyo, paiyak-iyak dyan pero pag nasa Pilipinas na, anong ginagawa? Yan o! Kita nyo? Gago, buwang pa! Ayan, si Kitty nyo! Yan ba? Tignan yan, o! Yan ba? Putik na, parang binibenta lang. Di ba? Paiyak-iyak, pero pag nasa Pilipinas, party dito, party doon. Kulang na lang, mga kababayan, hindi magpahinga ito sa lalaki eh.